Hallelujah, Lord. We bless you. We bless you, Jesus. Oh, we glorify you, Jesus. Yes, we worship you, Lord. I glorify you, Jesus. Come on, church. Just worship the Lord this evening. We bless you, Jesus. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we praise your holy name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we praise your holy name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship. Come on, church, as we praise your holy name. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else. There is no one else like you. Let's sing it again. You deserve, oh God. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as you praise your holy name. You deserve the glory. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we praise your holy name. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. Imo ang himaya, imo ang himaya, kadungganan o kadungganan. Itaas ang kamot sa pagsimba, ngalan mo dayon ko. Imo ang himaya, kadungganan. Itaas ang kamot sa pagsimba, ngalan mo dayon ko. Imo ang himaya, kadungganan. Itaas ang kamot sa pagsimba, ngalan mo dayon ko. Kamhalan ka, milagroso ka na Diyos, walang sama ka nimo. Walang sama ka nimo. Kamhalan ka, milagroso ka na Diyos, walang sama ka nimo. Walang sama ka nimo. Kamhalan ka, milagroso
we declare that tonight, Father God, our hearts are receptive, our minds are renewed, and our eyes are open, oh God. We declare it and we claim it in Jesus' mighty name. Everyone will say, Praise the Lord. Dalaygo ng Diyos. Amen. Palakpakan na to ang Ginoo. Yes. Praise the Lord. So tonight, we are so privileged to be here. Okay, salamat kaayo na nakaabot mo. This is another venue for us. Amen. So dili na ta dito sa Pink House, but we are here and we are so thankful that you are all here. Amen. Praise the Lord. And katong mga naimbitar po na naadiri, we are so thankful na nakaabot mo. And tonight, we are so privileged. This person, our speaker for tonight, has actually been with us last year. So, karon mi balik siya sa Davao kay in love jud kay siya sa Davao City. Amen? In fact, kanina, we have a time to roam around Davao City and he's so amazed of Davao City. And in fact, sabi niya, tinawagan niya yung wife niya na dito na daw sila mag-retire sa Davao City. And he is so passionate about loving Christ, amen? About the kingdom church, the kingdom living. And this is actually the extension of our also motto, right? That we are doing the kingdom first, amen? Amen, praise the Lord. So, ang ating speaker po ngayon ay talaga pong, hindi po siya taga dito. He is from Canada already. So talagang pumunta lang po dito para makita ang Davao. Amen? Makita tayo. Praise the Lord. At the same time, we are so thankful na privileged to kasi dati last year, pumunta siya, marami siyang churches na pinuntahan. And ngayon, talagang tayo lang dito sa Davao ang pinuntahan niya na church. Amen? Praise the Lord. So talaga siguro may nakita sa atin na mga kagandahang loob, mga Davaoenos na pabalik-balik siya dito. Amen? Okay, ang speaker po natin today ay walang iba po kundi si Bishop Rumi Cosey. Praise the Lord. Hallelujah. Okay, yes, Bishop. Please be seated po. Mayong gabi sa tanan. Yung malakas-lakas. Magandang gabi po sa lahat. So, gagamitin ko na po yung ating national language para po magkaintindihan tayong lahat. Sino po ang pinakabata rito? Ilang taon? Tumaas ang kamay. Kagabi nakita kita eh. Yun, nakaupo, pinakabata. Praise God. Ilan kaya tayo? May 40. Okay, 55. 51. Okay. Ay, maraming manonood mamaya eh. So, millions of people. Magandang gabi po at sa mga nanonood sa video ito, narito po kami sa Barangay Bato or Barangay Bago or Bago, Davao City. The King of the South, sabi ng Google. At narito po ako ngayon, bahagi ng ating once a year mission. Dahil po, mamaya ipakita ko sa inyo yung aming mission statement, bakit nandito ako. This is now my 4th time sa Davao. Kagabi po, naikwento ko kung paanong napalalim ang aking passion sa Davao. May history po ito. Hindi ko lang po ngayon masabi dahil mamaya mapapanood tayo. So, may kunting security. But ginagawa natin to dahil mahal na mahal ng Diyos ang Davao. O yung iba hindi maka-amen? Amen! Alam nyo ba ang Davao kung gaano kalaki? Sa mga nanonood at maging dito, 3 Metro Manila, maluwag pa sa Davao City. Kasi po, ang inyong area ay nasa 2,444 square kilometers. Ang Metro Manila po ay nasa 600 or 700. Napakalaki po ang inyong city. Ngayong gabi po ay magsishare ako at ito pong tema na ito na binigay ni Lord sa amin
ay sinishare ko kahit hindi lang sa amin dahil I believe ito pong temang ito ay para sa lahat na sumusunod sa Panginoon. Okay, pero yung mga hindi pa sumusunod ngayong gabi at doon sa mga nanonood ay this is your moment na kayo ho ay ma-restore or ma-restore yung inyong immigration status. Okay. Kasi po na-revoke yung immigration status natin sa bansa ng Diyos. Okay, kaya pinabalik tayo. Pinabalik ni Jesus ng Ama ang kanyang anak dito pinapunta sa lupa para ma-restore yung iyong immigrant status. Marahil hindi nyo naunawaan yung mga terminology ko, pero makinig lang po tayo. May praise the Lord. Bukas po ay ipag-pray nyo ako mamaya dahil may kausap ako bukas. Hindi na ako katulad ninyo. Mga generals ng Panginoon sa Cebu. Mga leaders po. Tapos sa sunod na araw ay may mga kakausapin din po ako sa Lapu-Lapu City. At bakit ginagawa natin to? Kasi mahal tayo ng Panginoon. Amen? Amen. Pakitaas niyo ang kamay na naniniwala na siya ay mahal ng Diyos. Amen. So thank you. Ang pangalawang tanong, gaano mo naman kamahal ang Diyos? Two-way lang ho yan Parang mag-asawa. Mahal ko si Mrs. Si Mrs. ba mahal ka? Of course. Pinakamalakas na palakpak po sa lahat, sa Panginoon mula sa lahat. Praise the Lord. Nabanggit po ng inyong Pastor Ambassador Jason, at loobin ng Lord, makausap natin bukas si tito mo. Congressman Isidro. Okay. So ang isi-share ko po sa inyo ngayon ay more on, may bago po pala, pero mamaya yung mga bago ay mababago talaga ang buhay nyo. At kayo po na mga regular na, ang layunin po natin ay maging radical, maging bold ang bawat isa sa inyo paglabas nyo dito para po dadami ang population ng hindi Pilipinas kung hindi kaharian ng Diyos. Kunti po nag-amen. Kahapon ho, ginugil ko ay more than 2 million na po ang tao sa Davao City alone. At majority for that, kung hindi ako nagkakamali at nawa ako ay tama, hindi lang nawa, ako'y tama, majority of that 2 million wala pa sa kingdom ng Diyos. Tandaan natin to. So, ang pag-aaralan natin ngayon, paano ko ba maranasan yan at paano ko mag-enjoy sa kingdom of God, hindi sa religion. Okay? So, siguro ay madalas ko po itong binabanggit. Kita ba? Kita ba ako dito sa camera? Okay. Yan. Lagi ko pong ginagawa ito na siguro hindi nyo alam itong verse na ito sa Bible. Sabi po ng writer or ng psalmist, pray for the peace of Jerusalem. So yun ang una-una natin gagawin ngayon. Okay ba sa inyo? Tumayo tayong lahat, itapag-pray natin ang Jerusalem. Dakilang Diyos na ngayon ay nakatunghay sa aming kalagitnaan, kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat dahil kami po ay kasama sa programa ninyo sa inyo pong plano sa Israel. Ngayon pong gabi, kami po'y nagkakaisa mula po rito sa McDonald's, Barangay Bago, Davao City. Lord, we stretch out our hands towards this picture, doon po sa Jerusalem. We speak, Lord, revival. Dinideklara namin ang spiritual awakening or pagbabago sa mga Israelita. At hindi lamang doon sa Jerusalem, maging dito sa Pilipinas, na marami pong Jewish, we pray for spiritual revival sa mga Jewish all over the world na makilala nila, tanggapin na si Jesus Christ ang tunay na Messiah. Lord, we thank you and we honor you. This is our united prayer in Jesus Christ's name. This we pray. Pinakamalakas na palakpak in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. So please be seated po.
Tinanong ko kanina ang inyong pastor kasi hanggang anong oras tayo dito, ay 24 hours naman pala ito. Okay lang po ba sa inyo? Hanggang alas 5 tayo dito? Kayo magbabayad. Okay po. So ang ating topic, ang ating tema kanina na kami po ang tumanggap, ako, ay gusto ko i-share sa inyo, pero ngayong gabi ay hayaan nyo mag-share ako ng mga ibang verses at ito po yung subtitle ngayon. Medyo mahaba-haba, sabi sa pinag-aralan namin, paggawa daw ng topic, at least maximum 7 words. Ito yata 10 or 9. Kasi po, sinama ko na po parang 2 topic po ito. Isigaw nga natin yung topic natin ngayong gabi. 1, 2, 3. Ayun. Minsan pa po, understanding and preaching. Sino po ang willing? Ay, wala. Yung willing po ang gagawa niyan. Okay. Napakahalaga po yung salitang understanding. Dahil po, ano man ang gawin ninyo sa buhay na hindi nyo naunawaan, useless. Tama po ba? Gawa ka ng gawa, hindi mo naman naintindihan yung ginagawa mo, di useless. So ang ating ngayong unawain at i-preach yung pinapipreach ni Jesus. At walang exempted. Salamat po sa mga bago. Katulad yun, nung bago ako ay naging interesado ako at hindi ho nasayang ang oras ko dahil wala ako sa inyong harapan kung hindi ko inunawa yung aking mga napakinggan. Amen po ba? Amen. Okay, so papasok na po tayo ngayon sa mga verses sa Bible. Okay, basahin natin ang verse sa Bible. 1, 2, 3. Matthew 6, 9, 10. This then is how we should pray. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Okay. Familiar ba sa inyo yung mga binasa natin? Yes. Our Father in heaven, hallowed be thy name. Your kingdom come, your will. Di ba? Ama namin, lagi nating napapakinggan yan. Pero ang totoo, kasama ako noon, hindi ko naintindihan yung nire-recite ko. Ngayon unawain natin. At magpo-focus ako dito sa red letters o sa red words. Isigaw natin yung 3 words, your kingdom come. Bakit sinabi ni Jesus na mapasa amin yung gobyerno mo? Bakit? Sino po ang nais magsagot dyan? Bakit sinabi ni Lord sa mga disciple, pag sinabing disciple, student. Okay? So kayo po ngayon ay mga student ni Lord through me. Okay? Sabi ni Lord, kapag kayo nag-pray, kapag kayo nanalangin doon sa Ama, banggitin nyo ang ganito. Mapasa amin ang iyong kaharian. Bakit? Ang sagot, kasi nawala sa atin. Kaya yun ang kanyang terminology ginamit. Mapasa amin kasi nawala nga eh. In other words, kapag wala pa sa buhay mo at sa buhay ko at doon sa mga nanonood, ang government of God or kingdom, ang buhay mo, ang buhay ko at buhay nating lahat ay nasa government ni Satanas. Ngayon lang ba niya pakinggan yung government ni Satanas? Ngayon lang ba niyo napakinggan yung kingdom of Satan? Dalhin natin sa literal na government ng Pilipinas ngayon. Sige po, magbulay-bulay kayo. Ang gobyerno ba ng Davao, ang gobyerno ba ng ating bansa ay nasa ilalim ng gobyerno ng Diyos? Malaking katanungan yan. Kasi po, mamaya makikita natin kung kayo at ako at ang ating pamilya at ang ating community ay under the kingdom or government of God, maniwala kayo sa hindi, mayaman ang Pilipino. Mayaman. Kaya ang problema, majority of people wala sa kingdom of God. At sino ang may kasalanan kung hindi alam ito ng mga tao? Ang may kasalanan
tayo dahil natuto tayo sa religious way. Hindi natin naintindihan, pero safe pa rin tayo kasi walang nagturo. Pero hindi po tayo pinabayaan ng Diyos. May ginamit ang Diyos para maunawaan natin ang ganitong kaunawaan patungkol sa kingdom. So tuloy tayo. Basahin natin tong sumunod na mga words. Your will be done on earth as it is in heaven. 100% gusto ng Diyos na yung kanyang gobyerno at kalooban doon sa langit ay mangyari dito. Tanong, sino ang magpapatupad? Sabi ng iba, si Duterte daw. Sabi ng iba, di si Marcos. Kasi nasa authority. Kaya unawain natin to ngayon kasi gusto ng Diyos na yung kanyang will, sabi natin will. Or purpose. Eh mangyari dito. Saan? Sa planetang mundo. Ulitin ko, sino ang magpapatupad noon? Yan. Turo mo yung katabi mo. Ikaw ang inaasahan ng Diyos Ama na matupad dito ang kanyang gobyerno sa planetang mundo, lalo na sa Davao City. Kasi taga rito ka. Amen? So doon sa mga nanonood, wherever you are, ikaw ang inasahan ng Diyos na magpatupad ng kanyang gobyerno or kingdom saan ka man naroroon. Amen po ba? Amen. Simulan natin sa ating personal na buhay. Kayo din po ang makasagot niyan. Sa ngayon po, nabubuhay na ba kayo sa under government of God? Tahimik? Dalhin natin sa pamilya. Sa palagay nyo ba ang buong pamilya nyo natin ay nabubuhay na under the government of God? Yun sa mga nanonood, i-evaluate ninyo ang inyong buhay, ang inyong pamilya. Under na ba kayo sa kingdom or government of God? Ilabas natin ng konti. Sa barangay natin. Kasi pamilya yun eh. Lumabas tayo ng konti sa ating barangay or sa ating sityo. May sityo ba dito? Wala, no? Bakit sa amin may sityo? O barangay. Purok, tama. Sa inyong purok, masasabi ba natin na ang inyong purok ay under government of God? O laki-lakihan natin sa ating barangay. Masasabi ba natin ng ating barangay ay under the government or kingdom of God? Eh sa barangay pa lang, hindi natin masabi, lalo na sa buong bansa. Malaking katanungan po, ano? O sa Pilipinas pa lamang po yon. How about the whole planet Earth? 7 continents. Anong kontinente tayo nakatayo? Anong bansa? Anong probinsya? Hindi kompleto eh. Davao del Sur. Anong syudad? O, nasaang barangay tayo ngayon? Mga kapatid, mahal ng Diyos ang planetang Earth. Kaya, sabi ko sa aking mga kausap kagabi kanina, hindi pa huli ang lahat para maranasan ng tao yung sinabi ni Jesus. Your kingdom come in my life, in my family, in my community, in my country. And I decree and declare, makinig kayo maigi, prophetic word, I decree and declare mula sa pinakabata hanggang pinakamatanda sa lugar na ito, kung maging seryoso kayo, God will use you to bring this kingdom sa mga tao through the power of the Holy Spirit. Kaya yung tema kaninang pinakita ko, kasama kayo, Holy Spirit baptism for the expansion of God's kingdom. Mahirap pong gawin yan na hindi ka nakalubog sa kapangyarihan ng Holy Spirit. Base kay Jesus Christ. Okay, palakpakan natin si Lord. So tuloy. Dito po, para maunawaan natin yung your kingdom come, atin pong i-evaluate itong verse na ito at yung statement muna. Basahin nga natin yung statement na yun. 1,
2, 3. Hindi, stop mo na yon. Statement muna. Sa inyo pong pananaw, sa inyo pong pagkaunawa, maging sa mga elementary, mayroon mga elementary? Of course, mayroon. High school, college, professionals. Sa pagkaunawa nyo po, totoo ba ito? Totoo ba yan? Na ang purpose ng Diyos kung bakit, ang kanyang purpose at plano ay i-extend niya ang kanyang heavenly government or kingdom, saan? Doon sa planetang Earth, sa pamamagitan ng mankind. Pakitaas nga ho kamay ng mga mankind dito. Kasi ho, yung sabi ng iba, galing daw sila sa unggoy eh. Hindi po. May proof kung bakit totoo yun. Basahin natin to. Period. Ano ang topic natin ngayong gabi? Yung topic? Understanding and preaching the gospel of the kingdom of God. Kaya ko nililidaw to sa inyo para maunawaan natin, first and foremost, ano ba tong kingdom na ito? Kasi yun ang ipipreach natin eh. Hello? So, may mga tanong na po ako sa inyo na hindi kayo masakat. Ano ba itong pinagsasabi ni Bishop? Eh, alam niyo po, sa prayer na tinuro ni Lord, napakaliwanag po na kapag kayo'y humingi sa Ama, ang hingin nyo, higit sa lahat, ay mapasa akin ang iyong kaharian, ang iyong kingdom, your kingdom come. Amen? Amen. Para maunawaan natin yung dominion, kasi sabi dito, let them, sino yung them na yon? Hallelujah. Sa apat na words na yon, God excluded Himself. Hindi niya isinama yung sarili niya para i-manage yung nilalang niya. Maliwanag po ba? Kaya ganun kahalaga ikaw at ako at tayong lahat yung mga nanonood sa Diyos. Ikaw ang inaasahan ng Diyos na mag-manage nung kanyang nilalang. At ang buong mundo, ayun o, earth. All the earth. Amen? Amen. Eh kahit, paano yung Bishop, nandito lang ako sa maliit na barangay, eh bahagi ng earth yung barangay mo eh. Nandyan ba kayo? Kaya ho, napakainam ngayong gabi maunawaan natin at dapat nating i-share o i-preach yung sabihin natin gospel. Sabihin natin gospel. Ano ba yung gospel? Good news. Sabihin natin good news. Ayan, yun ang ating pag-uusapan ngayon para pag humayo kayo sa inyong barangay, sa inyong school, sa inyong kapitbahay, sa mga ka-Facebook ninyo, ay ipoproklama nyo sa kanila ang good news. Sabihin natin good news. Good news ng alin? Akala ko Diyos na darating na si Digong dito sa Davao. Kasi, darating na raw eh. Nagbibiro ako para kayong masyadong seryoso. Masyado kayong seryoso eh. Kakakain nyo lang, busog na busog ba kayo? Ikaw pastor, pinakain mo muna sila kaya kita mo. Okay, ulitin natin. God excluded Himself to manage the planet Earth. Very clear, sabi doon, no? Let them have dominion. Kaya, dapat ating maunawaan na pagkatapos ng verse na yan,
chapter 2, chapter 3, kumilos na si Satanas. Ang ginawa ni Satanas, basahin nyo na lang sa Bible, nilapitan niya ang babae. At kanyang kinonfuse. Totoo ba? Totoo ba na sinabi ng Diyos na huwag kayong kumain ng mansanas, sabi nila? Wala namang mansanas doon. Sabi ng babae, yes, sinabi ng Diyos. Sabi ni Satanas, hindi. Pag kinain nyo yan, marami kayong matutunan. Na-excite yung babae. Tinikman, malutong. Galing sa China yung mansanas. Pero walang mansanas sa Bible. So doon pa lamang sa salitang mansanas, nagkamali na po yung nagturo niya. Dahil walang mansanas na binabanggit sa Bible. Klaro po ba? Okay. So sa history, nandun sa Bible, makinig maigi, ang tao ay naloko ni Satanas. Noong sumunod ang tao sa gusto, sa tinig ni Satanas, doon po nasira ang original plan ng Diyos. Nasira. Bakit nasira? Nawala na pong connection or source of life yung tao mula sa Diyos. At ang kumontrol sa kanya, ipapakita ko mamaya, wala nang iba, si Satanas. Andyan ba kayo? Kasi sabi sa Genesis 2 verse 16 and 17, mamamatay ka. Ibig sabihin ng kamatayan doon ay separation. Nahiwalay ka sa Diyos. Okay? So very clear. Pero ang Diyos nagplano pa rin. Genesis 3:15. Okay? By the way, sino nagbabasa ng Bible? Hindi ho, taas kamay nang nagbabasa. So yung iba, I suggest magbasa na po. Hindi ako nagbibiro. Sisirain natin yung 377 years na pinagbawal ng Kastila ang pagbabasa ng Biblia sa mga Filipino. Mga kapatid, taga Davao po kayo, di ba? At alam nyo po ba, may ikikwento ko sa inyo. Alam nyo ba kung sino ang pumirma ng Republic Act 11163 known as National Bible Day? Alam nyo ba kung sino at taga saan? Taga Davao. Kaya malaya na tayo ngayon magbasa ng Biblia. Dahil yan po ay batas na. You can Google that. RA 11163. Alam niyo po ba yon? Yes. Bakit kunti lang? Mukhang hindi kayo taga Davao ah. Taga Davao ang nagperma niyan. Yung iba ho talagang hindi makapaniwala. Nandun lang sa kabilang barangay yung pumirma niya. Pag tinignan mo sa mapa, 2 dangka lang. Mula dito hanggang doon sa Hague. Ang ibig ko sabihin, mayroon na tayong Republic Act patungkol sa Bible. Kaya ibalita nyo po yan. Kasi pag hindi nabasa ng tao ito, hanggang ngayon kawawa siya. Dahil hindi na naunawaan yung plano ng Diyos sa buhay niya. Amen? Amen. Tanong uli. Sino ang willing na magbasa ng Bible? Amen. Sino naman po ang willing na yung binasa mo mula sa Bible, ibahagi mo sa iba? Amen. Kunti pa rin po nag-amen. Sabay-sabay. Sino ang willing? Amen. Ayon. Mula po sa number na ito, maniwala kahit hindi, maiiba ang takbo ng maraming tao through your life. Through your life. Maiiba ang takbo nila. At dadami yan. Amen? Amen? Babawasan at babawasan natin araw-araw ang mga tao sa kingdom ni Satanas. Gusto nyo ba yun? Amen. Hallelujah. Palakpakan natin si Lord. Para patunayan po na yung dominion na yun ay kingdom, yun yung word, dominion. Okay? Ito po yung word. Pag ginugil nyo po, kasi napakaganda ang Google eh.
Kahit nga yung, nasa Google na pala ngayon yung no limit ang hiri. Nilagay sa Google. So pag ginugil nyo po ang Hebrew word, halimbawa, nilagay mo, what is the Hebrew word of dominion? Makakita ka ng word doon na mamlaka. Okay? Nga ang ibig sabihin naman ng mamlaka, kingdom. So ibig sabihin pala yung binigay sa iyo ng Diyos ay kingdom, rulership, and dominion. Amen? Isigaw natin, Jesus is the King of Kings. Anong ibig sabihin noon? Siya ang hari ng mga hari. Pakitaas nga ang kamay ng mga hari dito. Oh. Ibig sabihin, nagro-rule kayo. Halimbawa, sa loob ng tahanan, sa iyong trabaho, mga pinagkatiwala ng Lord sa inyo. Kayo ang hari noon. At kayo ang may-ari. Kaya Lord of Lords siya. Amen? So ulitin natin, ang binigay ng Diyos sa tao ay kingdom. At ang nawala sa tao ng dayain ni Satanas ay hindi relihiyon. Ang nawala sa iyo at sa akin at sa lahat ng tao ay kingdom. So kung nawala sa tao ang kingdom at pumarito si Jesus, ano ang kanyang dala at ano ang kanyang i-restore sa buhay mo? Relihiyon ba? Hindi. Denomination ba? Hindi rin. Kung ano yung nawala mo na pinagkatiwala ng Diyos para mag-manage ka dito, yun ang mission ni Jesus na ibalik sa tao. Klaro po ba? Klaro po. Ayun, ipagsabi natin yan. Kasi maraming tao, ang hindi nila alam, yung dominion na yan, ay pwedeng mabalik sa kanila. Amen? Hallelujah. Excited ang mga kapatid. Anong ibig sabihin, Pastor, noong dominion? Halimbawa, may 10 tao dito. Ang pinag-uusapan, naku po, wala nang pag-asa ay Pilipinas. Ay dumating ka ngayon, dala-dala mo ang kingdom of God. Dala-dala mo yung government of God, nasa puso mo, nasa isip mo, kasi nandun ang Holy Spirit. Anong gagawin mo ngayon? Doon sa 10 o sa 10, pang 10 ka, oo nga, no, wala nang pag-asa ang Pilipinas. Ay walang dominion sa iyo. Walang influence sa iyo doon sa Siyam. Pero kung naunawaan mo na ang kingdom of God ay na-restore na sa buhay mo, sasawayin mo yung Siyam with love. Mga kabarangay, alam mo ba? Hindi totoo yung iniisip nyo na walang pag-asa ay Pilipinas. May pag-asa. Dahil ang Diyos ay buhay. At gusto ni Lord na yung gobyerno niya mangyari sa bansa natin. Sasabihin ng Siyam, paano? Wala tayo doon sa posisyon. Number 1 nating gawin, hindi yung negative things ang ating babanggitin. Una nating gagawin, ipagpipray natin sila. That is kingdom principles. Kaya mula ngayon, yung inyong mga bibig at dila, huwag niyong ipagamit kay Satanas to criticize even the Marcos. Kaya kanina, pipray tayo. Bukas, magpipray kami doon sa City Hall. Pagpipray natin si Marcos na magbasa ng Bible. Kasi binigyan siya ng Bible eh. Alam niyo ba kung sino nagbigay ng Bible sa ating Pangulo? 2 bishop. Number 1, si Brother Eddie Villanueva. Pangalawa, Body of Christ noong last November. Nagkaroon ng prayer breakfast sa Malacanang. Binigyan din po siya ng Bible. Kaya ang prayer natin sa Pangulo, mula ngayon, magbabasa siya ng Bible para maunawaan niya ang programa ng Diyos sa bansa natin through him, kasi siya ang tatay ng bansa. Pag hindi niya ginawa yun, mananagot siya sa Diyos. Hindi lang siya, yung mga nasa authority pa. Lahat na nasa authority, may pananagutan sa Diyos. Kaya ang tungkulin ng bawat isa sa atin, kung wala tayo doon sa posisyon, number 1 natin gawin sa 10, hikayatin nating mag-pray. So na-influensyahan mo sila. Part ng dominion. Amen? Willing ba kayo na magamit para sa iba? May pag-asa po sa Pilipinas. May pag-asa. Amen?
Ito pong ni-research ko para sa kaalaman ninyong konti, noong ano po ito, April 18, 2025 at 12:27 p.m. Nasa 8.2 billion na po ang tao. Bakit ko pinakikita ito? Para maunawaan nyo na ganito na pala kalaki ang tao sa buong mundo at kasama ang Davao sa buong mundo. Planetang mundo. Amen? Now, so maliwanag na po ito. Doon sa mga sa likod, maliwanag na po ito. Nangangako ba kayo kay Lord na magbasa kayo ng Bible? Kasi kung hindi nyo rin maunawaan itong mga binabanggit namin dito. Kasi po, after na magsalita ako dito, makinig lang po kayong konti. After nito, maaring 10% or 15% ang ma-retain sa inyong isipan. Pagdating sa bahay, nanood ka ng Facebook, nawala lahat. Kaya mahalaga magbasa kayo ng Bible. Amen? Na, okay. Tuloy tayo. Dito na po tayo. Nang dumating si Jesus Christ sa planetang mundo, saan siya dumating? Saang lugar? Saang lugar? Saang lugar? Ayon, tama. Hindi. Naipanganak siya hindi sa Jerusalem eh. Sa Bethlehem. Napuntahan ko rin po yan. Bethlehem. Okay? Nung lumaki na siya at nangaral, ano ang una niyang sinigaw or naproklama? Basahin natin, Matthew 4:17. Sigaw natin, 1, 2, 3. Jesus began to preach and to say, repent for the kingdom of heaven is at hand or here. Okay. Bakit here? Sabi ng ibang nagbabasa ng Bible, mali na yung is at hand. Kundi yung tamang word dapat yan ay narito na. Is here. Okay? Has arrived. Now, ang word na repent or repentance, pag sinearch mo yan, what is the Greek word of repentance? Ay metanoia. Ibig sabihin, change of thinking, change of mindset. Parang ganun, baguhin yung isip nyo, sabi ni Lord sa mga tao. Baguhin yung isip nyo. Kasi ang isip nyo binulag ni Satanas. Baguhin nyo. Dahil hindi nyo maintindihan itong daladala ko kapag hindi nyo binago ang isip nyo. So, ang una niyang tinarget, isip. Sabihin natin isip. So, ang malaking problema sa tao, isip kasi binulag ni Satan. Sa anong paraan, Pastor? Sa anong paraan, Bishop, binulag? Number 1, binulag ni Satanas sa katotohanan. And then, through religion, doon tayo. Kaya kilala natin ang Diyos through religion. Dapat makilala natin Diyos through Biblia. Amen? Amen. Kasi karamihan ng Filipino kilala ang Diyos through religion. Basta Good Friday, kilala si Jesus. Basta Christmas, kilala si Jesus. Ang suggestion ko po, kilalanin niyo si Jesus sa pamamagitan ng Bible. Amen po ba? Amen. Kaya hindi, saan may Bible ko? Nandun. Yung Bible po, teka, kunin ko lang ha. Papakilala ko lang konti ito. Okay po, dagdag ito para sa kaalaman. Ang Bible ay hindi pang relihiyon. Ulitin natin, ang Bible ay hindi pang relihiyon. Dahil ang Bible po ay constitution book. Batas ng Diyos ay nakasulat dito. Okay po? Siguro mababago ang ating mindset ngayon kasi noon, pag tinaas to, do you believe that the Bible is the Word of God? Amen. Ang sagot ko, 100% yes. Ay nung binasa ko yung Bible, ang dami kong nabasang salita ni Satanas. Andiyan pa kayo? Bishop, confusing yata yung sinasabi mo. Hindi. The Word of God, terminology lang po yun eh. The Word of God, I believe through this book, are written in the Bible. Kasi po, 66 books to. Pag binasa mo yung Roman Catholic Bible, 72 books. Andiyan ba kayo? Ay bakit 66 lang yan, Bishop? Ay kasi sabi nila, yan ang pumasa sa canonization, kumbaga pumasa sa Congress. Hindi na aprubahan sa Kongreso ang 6 books kasi contradiction sa ibang book. Maliwanag, hindi na ipasa sa Senado yung 6
dahil nagko-contradict sa ibang book. So ang salita ng Diyos, liwanagin natin, ay nakasulat sa Biblia. Amen? Kaya dapat binabasa ang Bible dahil nakasulat dito ang mga salita o batas ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos, batas ng Diyos. Kaya constitution book ito sa kanyang gobyerno. Amen? Napakahirap po lumakad sa gobyerno ng Pilipinas kung walang alam ka sa batas ng Pilipinas. Halimbawa, liwanagin ko lang to para maliwanag kasi ang ating pinag-uusapan ay napakahalaga. Halimbawa po ang inyong government official or yung mga patrol naglagay ng parallel parking. O anong sa mga driver, dapat parallel parking ang inyong park. Ang ginawa mo, nag-perpendicular kang parking. Dumating ngayon ng patrol, tinikitan ka. Nagalit ka pa ngayon sa nagtikit kasi bakit ka tinitikitan? Nakalagay dyan, nakalagay parallel parking. Ang ginawa mo, perpendicular. Ibig sabihin, hindi mo sinusunod ang batas. Maliwanag po. Simpleng batas yon. Tapos nasisisi pa natin gobyerno. Ang Diyos ginamit ang government para maglagay dyan ng batas trapiko, batas karsada. Amen? Naalala ko yung sa Maynila, ikwento ko lang. Sa may Balintawak, naglagay doon ng footbridge. Nagmamadali. Napakaganda pa naman yung babae na yun. Kilala ko Dumaan doon sa ilalim. Jaywalking ang kaso. Dinala sa presinto. Bakit siya hinuli? Kasi hindi marunong sumunod sa batas. Bakit tayo magulo ang buhay? Hindi natin sinusunod to Hello? Hindi nyo ba alam doon sa mga nanonood, pati pagpili ng mapapangasawa nakalagay sa Bible? Yung guidance, hindi naman talaga yung pangalan. Hindi ka, Grace, kaya si Grace ang aking hanapin. Hindi po, yung gabay nandito. Pangalawa, nakalagay din sa Bible pagdidisiplina ng bata. Nakalagay din sa Bible ang kung paano igalang ang magulang mo. Kung paano mo mahalin ang iyong asawa. Nakalagay sa Bible. Kaya ang gulo ng bansa natin, naniniwala naman sa Diyos kasi nga, majority of Filipino hindi nagbabasa ng batas ng Diyos. Kasi ang kanilang iniisip, hindi pag nagbasa ako dyan, pang protestante lang yan Parang ako noon. Hindi ako, ayaw ko mabasa niya, pang protestante yan Yun ang tinuro ng religion at maging si Satanas sa isip natin. Pero mula ngayon, I encourage all Filipinos here in the Philippines and abroad, read the Bible. Dahil mababasa mo, maunawaan mo yung salita ng Diyos na nakasulat dito. Amen? So, binigyan ko lang ng diin yun. So, ang pinapakilala nito, number 1, King. Sabi natin King. Dahil ang ating Diyos ay King. Amen po ba? Amen. Hindi siya presidente, hindi din siya prime minister. Hari ang ating Diyos. Amen. Amen. At ang pinapakilala nito, Kingdom of God. Sabi natin Kingdom of God. Kingdom. Or Government of God. Pangatlo, mababasa mo dito ang Children of God or Family of God. Or, ang tawag nila ay Royal Family. May tanong lang po ako. Naniniwala ba kayo, base sa batas ng Diyos na nakasulat dito, ng lahat ng tao anak ng Diyos? Teka, ulitin ko. Makinig kayong maigi. Naniniwala po ba kayo sa batas ng Diyos na nakasulat sa Bible na ang lahat ng tao or lahat na Filipino ay anak ng Diyos? Sino po naniniwala? Sige po, taas ang kamay. Lahat ng naniniwala na ang lahat ng Filipino ay anak ng Diyos. Naniniwala ho talaga kayo na lahat ng Filipino anak ng Diyos? Pastor nagbibiro ka Ulitin ko yung tanong, baka ma-confuse kayo. Sino ang naniniwala base sa batas ng Diyos na nakasulat dito ng lahat ng Filipino ay anak ng Diyos? Come on. O kumunti nang nagtaas. Kasi sigurado, walang bilyon-bilyong nawawala
na pera ng gobyerno kung lahat ng tao anak ng Diyos? Pera ng PhilHealth, nawawala eh. Hello? Hindi ako nagsabi niyan, Supreme Court. Kanina nag-uusap kami, maraming project ang naantala. Saan napunta ang budget? Hindi ko alam. Isa lang alam ko, nawawala yung iba. Tapos sasabihin natin, lahat ng Filipino, anak ng Diyos. Walang offense. Walang war on drugs. Kung lahat ng Filipino ay anak ng Diyos. Bakit natin tinatalakay ito? Ang pinag-uusapan natin, government of God. Kapag ikaw at ako ay nabubuhay under the government of God or kingdom of God, maniwala kayo, mapayapa ang Pilipinas. Amen? Walang adik. Amen? Kaya, based dito, hindi lahat ng tao anak ng Diyos. Amen? Paano natin ma-proof? Sigaw natin John 3:16. 1, 2, 3. Gayon na lamang. O English? O English. For God that He gave. O period. Ilan? Only begotten Son. Ilan ang anak ng Diyos? Isa lang pala eh. Hindi lahat ng tao anak ng Diyos. Sa John 8:44, may binanggit si Jesus Christ sa mga Jewish na naniniwala na sana sa Kanya, pero nakipagdebate. Ang sabi ni Lord, kayo talaga, mga anak kayo ni Satanas. John 8:44. Noong nakaraan po, first week ng May, nanood akong balita 24 oras. Alam niyo po ba na nagdeklara ng war ang ating kapulisan? Noong first week ng May, nagdeklara po ng war not against drugs, war against fake news. Pag sinabing fake news, ang author niyan si Satanas. Andiyan ba kayo? Bakit may fake news kung lahat ng Pilipino ay anak ng Diyos? Isipin natin to. Bakit sang katutak ang fake news kung lahat ay anak ng Diyos? Amen po? Pag sinabing fake, hindi totoo, kasinungalingan. Amen? So, tinatalakay natin to dahil ang dala-dala ni Jesus, nang pumarito siya, mga kapatid, ay government of God. Kingdom of God. Amen. Now, dito po, maniwala kayo sa hindi, mula ako yung na-born again ng February to 1985, Pastor, hindi ko napakinggan to i-quote. For how many years? Ang laging napapakinggan ko, John 3:16. Basahin nga po natin ito. Okay. Ang ating topic again, understanding and preaching the kingdom of God. So, nilay down ko sa inyo, hindi ko mailay down ito mahaba kasi nga kulang sa oras. At least nakuha natin na ang ibinigay ng Lord sa atin ay kingdom. At ito'y nawala dahil sa pagrebelde ng tao sa Diyos, maliwanag. At ang naghari na ho sa tao ay hindi na po Diyos na lumalang sa atin, kundi si Satanas. Mamaya papakita ko. Dahil mahal na mahal ng Diyos ang tao, dahil kawangis niya, nagplano uli siya. Genesis 3:15. At 4,000 years more or less, na ipanganak si Jesus. Pero bago siya na ipanganak, 700 years bago siya pinanganak, ay nag-prophesy na si Isaiah. Sabi ni Isaiah 9:6, unto us a child is born, to us a son is given. And the government, say the word government, and the government will be upon his shoulder. So anong dala ni Lord nung pumarito siya? Gobyerno ng kalangitan. At gusto niyang ibalik sa ating lahat kung gusto mo. Kung gusto mo. Gusto mo bang maibalik sa iyo yung nawala? Dapat open ka. Kahit anong gawin ng Diyos na ibalik sa iyo yan, kung ayaw mo, hindi mababalik sa iyo yan. So, kailangan
open ka na tanggapin yung dala ni Jesus. Dito na po tayo, lalo sa mga nagtuturo na. Kasi unawaan natin, naunawaan na natin yung kingdom. Amen? Sa topic natin, understanding and preaching. Ibig sabihin ng preaching ay proclaiming, announcing. Kaya after nito, mag-a-announce na po kayo sa Facebook. Magla-live kayo. Pakitaas ka ng kamay, may mga Facebook dito. May data. Yung may data po. O yung walang data, hindi kayo makapag-live kasi wala kayong data. Data. So yung may mga data po, pwede. Anong babanggitin nyo doon? Simple lang. Nag-a-announce ka. Mga kaibigan, mga kababayan, gusto nyo bang mabalik sa buhay mo ang nawala sa buhay mo? At yon ay kaharian ng Diyos. O pag-a-announce yun. Tapos nag-likes napakarami. Tinanong ka, nanububulol ako sa iyo. O si Rachel na lang. Rachel. Jaisel. Jaisel, hindi ko naintindihan yung announcement mo. Ano ba yan? O di, papaliwanag mo na ngayon. Kaya, mabibilang uli siya sa kingdom of God. Ganun lang yon. Sino ang maraming friends sa Facebook? 3,000 friends, 2,000 friends, 1,000 friends. Lahat na friends niyo, posibleng makita yung live mo. Simple lang sinabi mo, mga kaibigan, hindi nyo ba alam na yung nawala sa atin na kaharian ng Diyos o kingdom ay binalik na yan ni Lord dito sa planetang mundo. Tanggapin mo na lang. Ano ba yung kingdom? Sa Davao ba yan? Mamaya papaliwanag natin. Mahalaga po ito kasi sabi ni Lord, andito na dala ko na eh. Amen po? Amen. Sino pong excited na ma-restore sa buhay niyo yung kingdom? Kasi ang sa isip natin, relihiyon eh. Hindi po relihiyon ang dala ni Jesus. Kingdom. Amen? Okay, palakpakan natin si Lord. So dito, sa verse na ito, very clear ang binanggit ni Jesus. Sabi niya, I must. Sabi niya, salibay natin, I must. Sabi niya, I must preach the good news or kingdom of the gospel of the kingdom of God in other towns or cities too, because that is why ito ang dahilan kung bakit ako pinadala. Sino nagpadala? Sino nagpadala sa kanya? Sino po? Sabi natin Father. Pareho silang God eh. Sabi natin Father. Ayan. Sa prayer natin kanina, balikan ko lang konti. Sabi natin, Our Father, who art in heaven. Saan ang Father? Kailanman hindi pumunta sa planet Earth ang Father. Hindi po, wala sa Bible yon. Hindi po natin makita na ang Father ay pumunta sa planet Earth. Kaya ang tinuro ni Lord, pag kayo na nag-pray, Our Father in heaven. Amen? Sino po ang pumunta sa planetang Earth? Sino po? Sons si Jesus. Umalis na si Jesus. Saan si Jesus ngayon? Saan po? Sabi nila sa puso. Dati sa puso eh. Liwanagin natin, saan si Jesus ngayon? Sabi ng Bible ko, nasa right hand of the Father. Okay? Now, ay sino ngayon ang nasa planetang mundo? Yan. At saan ngayon ang Holy Spirit? Saan po? Ayun. Sabi ng Bible ko, ang katawan mo, kung tinanggap mong totohanan si Jesus Christ, tumira sa iyo ang Holy Spirit. Clear? So, kahit saan ka pumunta, isipin niyo po ito ha, bata man, estudyante, wherever you go, dala-dala mo ang presensya ng Diyos or kingdom of God. Bakit? Nasa iyo ang Holy Spirit. Kahit bata pa po kayo, elementary, dapat maunawaan natin to, na hindi kayo ordinaryong tao. Kayo po ay kawangis ng Diyos at nirestore ng Diyos ang wangis niya sa inyo nung tinanggap mo si Jesus. Amen? Amen. Pakisabi mo sa katabi mo, kawangis ka ba ng Diyos? Bakit ka nakasimangot?
Nakasimangot ba ang Diyos? Kawakis ka ba talaga ng Diyos? Ay bakit naiinggit ka? Naiinggit pa ang Diyos. Tandaan natin mga kapatid. Very clear ang wangis, karakter ng God. Amen? Now, tuloy tayo dito. Sabi dito, preach. Sabi niya, I must preach. Okay? Pupunta na po tayo doon sa understanding and preaching. Okay? Alam nyo ba na gusto ni Lord lahat tayo mag-preach? Or mag-proclaim? O mag-announce? Wala na pong panahon si Jesus para pumunta pa dito at mag-preach. Ang inaasahan niya, kayo at ako. Amen! Amen po ba? Amen. Now, tuloy-tuloy tayo. May mga verses po dito. Naniniwala ba kayo na ang ginagawa natin sa mga fellowship ay continuation lamang ng ministry ni Jesus Christ? Do you believe? Ang tawag po diyan ay Great Commission. Ibinigay sa atin yung dakilang command, kinumission tayo. Trabaho. Ano yon? Basahin natin yun, no? By the way, saglit lang po. By the way, sinabi ito ni Lord, hindi sa lahat ng tao. Klaro natin, ha? Sinabi ni Jesus ito, hindi sa lahat ng tao. Itong verse na ito. Sinabi niya sa mga estudyante niya o disciple. Klaro. Pakitaas po ang mga estudyante ni Jesus dito. So kasama kayo dito. Basahin natin. Sabihin natin, 1, 2, 3. Go and question, what kind of gospel ang ipipreach natin? Ay, dito na pala. Ang sabi ni Lord, sa kanyang mga tagasunod, itong word na itong sinabi ni Lord, matapos na siya dito mabuhay mula sa patay. Okay? So, hindi na siya po yung flesh na tumatagos na ho siya kahit sa dingding. At ang sabi niya, bago ako umalis dito, ipaparaphrase natin, bago ako umalis dito sa lupa, papunta doon sa aking trono, may sasabihin ako sa inyo. Humayo ka. Kasi yung salitang go, action word. Hindi po ako magaling sa English, pero I believe na yung salitang go is action word. Verb. So pag sinabing go, dapat talagang umalis ka sa iyong posisyon at pumunta kung saan-saan. Bishop, paano yan? Marami akong trabaho. Araw-araw nasa trabaho ako. So yun ang world mo. Yung world mo, araw-araw doon sa bangko eh. Kaya, oh, hallelujah. Mga taga-Metro Bank, humanda kayo. Yung mga estudyante naman, ang world ninyo, school. Yung mga taga-McDonald's, yung world nyo, McDonald's, yung mga tao doon. Amen? Amen. Ang sabi ni Lord, i-pronounce ninyo, i-proclaim ninyo, preach, ang gospel. Sabi natin gospel. Gospel is good news. Good news of what? Yan. Hallelujah. Nawa, may time pa ako para i-share ko sa iyo, paano ba talaga mag-lay down yan, Bishop? So ito po, sabi natin, this gospel. This gospel of the kingdom. Connected po yan. Okay? Kasi po, ang pinapipreach ni Lord doon, gospel. So anong klaseng gospel ang ipipreach natin? By the way, di ba sinabi ko, sabi naman diyan, ay ang gospel ay good news. Okay? Good news. Ako po, natutunan kong good news noong hindi ko pa na-discover ito, yung si Jesus ay namatay, si Jesus ay nabuhay, at bumalik sa langit at muling babalik. Di ba good news? Di ba good news? Diyan sa likod, good news ba yon? Good news ba yung si Jesus Christ ay hindi napakamatay ha? Namatay. Okay? Kasi may narinig ako nagpakamatay daw si Lord. Pambihira ka ako tong religious leader na ito. Nagpakamatay daw si Lord, yung mga tao naman. Amen. Ano ka? Suicide? Hindi nag-suicide si Jesus. Namatay. Amen?
inoffer niya yung sarili niya para tubusin tayo. Now, balik natin dito. Namatay si Lord at nung inilibing siya, sabi ng Bible ko, ewan ko lang Bible nyo, nabuhay siya. Amen? O, pwede bang daanan to, Pastor? Baka gumagamit pa kayo ng word na Easter. Revival ngayong gabi. Gamitin nyo ang resurrection. Kasi ang Easter, hindi galing yan sa Diyos. Sa mga pagans. Tuso talaga si Satanas. Tuso siya eh. Biro mo yung salitang resurrection, hindi mabanggit. Ang binabanggit, maging mga pastor. Sabi sa akin ng mga nakaraang, Pastor, Happy Easter. Ano ka? Happy Resurrection! Kinukurik agad namin. May dominion tayo. Amen? Pero mo, sasabihin, o baka nag-happy Halloween pa kayo, ha? Hello? Walang offense to. Pag sinabi yung Happy Halloween, para sinasabi, maggala ka sa mga pista ng mga demonyo. Pista ng mga evil spirit yan eh. Pero may mga mananampalataya, Happy Halloween. Kaya dapat ma-revive to the kingdom. Amen? Now, so dito po tayo. Sabi ni Lord, bago siya bumalik, this gospel I may preach. Andyan po ba kayo? Excited na excited tayo sa second coming. Amen? Excited ba kayo? Tanong, naipipreach nyo ba ang kingdom? Pag hindi pa, huwag kang ma-excite. May trabaho ka pa. Siya nang sabi nito. Bago siya pumalik, para mag-witness sa buong mundo, at bago siya pumalik, ipipreach natin yung this gospel. Sabi natin, this gospel. Ibig sabihin ng this gospel, may iba pang gospel. Sabi natin good news. Maraming good news. Maraming good news. Si Jesus Christ na buhay, good news yun. Si Jesus Christ ay muling babalik, good news yun. Tanong, yun ba ang pinapipreach ni Lord? Sige po, huwag kayong mahiya. Yun ba ang pinapipreach ni Lord? Nakakita na ba kayo sa Bible? Ito, oh. Saan ba yun? Go into all the world and preach me. Binanggit ba ni Lord yun? Humayo kayo at ipangaral nyo ako sa mga tao. Sabihin nyo sa mga tao, mabait ako. Sabihin nyo sa mga tao, nagpapagaling ako. Humayo kayo at sabihin nyo sa mga tao, nagde-deliver ako mula sa mga demon spirit. Ganun bang sinabi niya? Ang sabi niya, sa Great Commission, humayo kayo at ipangaral nyo ang gospel. Anong gospel yon? Binanggit dito, gospel of the government of God. Klaro po ba? Pastor, paano hindi na ba namin ipipreach si Jesus ay mabait, nagpapagaling? Hindi po, yun ang ibig natin sabihin. Ang unang-unang ginagawa ni Lord, Matthew chapter 9 verse 35, nung umikot siya sa mga sinagoga at mga villages, nag-preach siya ng gospel of the kingdom. Then, nagpagaling. Kasi ayaw niya sa kanyang kaharian may sakit. Ayaw niya sa kanyang kaharian may mga oppress. Kaya pinagagaling, pinalalaya niya kaagad. Kasi nag-preach na siya ng kanyang kingdom. Amen! Ng kingdom of God. Ang malungkot, all over the world, lalo na sa Pilipinas, napakarami na pong napapakinggan tayong si Jesus nagpapagaling. Good news yun. Pero hindi yun ang good news na gusto niyang i-preach natin. Bakit? Paano ko na-proof? Bago siya hulihin at mamatay sa krus, may good news na siyang pinapipreach. Nakuha nyo? Mark chapter 1, mayroon doon. Matthew 24, hindi pa siya dito nahuhuli ng mga sundalo ng Roma. Clear? Hindi pa siya dito nahuli. Pero may binabanggit na siyang this gospel. Sa Mark chapter 1, 14 and 15, sabi niya, believe in the gospel. Ay hindi pa siya nahuhuli. Kaya,
Liwanagin lang po natin, hindi ko sinasabing hindi good news yung pagkamatay ni Jesus. Good news yun. Pero hindi yun yung good news na pinapipreach niya sa atin. Ang gusto yung i-preach natin ay yung good news ng kaharian ng Diyos, Kingdom of God. Amen. Na dapat mabalik sa iyo. Amen. Sabi ko nga, kahapon may kausap ako ano sa araw yata. Let's focus to the gospel of salvation. Napakaganda, di ba? Napakaganda, di ba? Yun bang sinabi ni Lord? Go and preach the good news of salvation? Yun bang sinabi ni Lord? Hindi. Kasi po, kapag tinanggap mo ang message of the kingdom, pababayaan ka ba ng hari? Ay di save ka. Kapag nasa kingdom ka, save ka. Maniwala kayo. Pag nasa loob kayo ng kaharian ng Diyos, hindi ka papabayaan ng hari. Ang mahalaga lang, maunawaan mo yung nawala sa'yo, maunawaan mong ibabalik niya sa'yo. Hindi natin alam ngayon nung nawala sa atin, basta't ako'y anak ng Diyos. Anong anak ng Diyos? Walang anak ng Diyos eh. Parang ako noon, anak ng Diyos eh. Magnanakaw, ninanakawan ko yung alkansiya ng aking ate, pangsugal. Anak ng Diyos, bawat salita ko may mura. Sabi ng nanay ko, lalagyan ko ng sili yung bibig mo eh. Kasi bunso ako. Hindi ho. Sa isip lang natin yung lahat ng tao anak ng Diyos. Di ba sinabi na natin kanina, kung lahat ng tao anak ng Diyos sa Pilipinas, hallelujah, walang snatcher. Buti na lang dito, walang snatcher. Aaminin ko sa inyo, ngayon medyo natatakot na ako maglakad doon sa madilim-dilim sa lugar sa Maynila. Delikado. Dati po, mapayapa ako dito naglalakad. Mga kapatid, hindi lahat ng tao anak ng Diyos. Ulitin ko lang. Hindi lahat ng tao ay nasa kingdom of God. Amen? Kaya ito ang ating responsibility na iproklama sa mga tao ang mabuting balita patungkol sa kaharian ng Diyos. Sabi ni Jesus, mapasa amin ang kaharian mo. Amen? Actually, kabisado ito ng mga religious people. Ama namin, sumasalamit ka, sambay ng ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Di ba? Linggo-linggo sinasabi yan. Araw-araw nga eh. So, dito po, mahalaga. Alam na natin yung this gospel. Anong gospel? Okay, nasa preaching na po tayo, ha? Okay, dito naman po, kasi may tanong ang marami. Huwag kayong ma-offend, ha? Sabi ng mga Filipinong kausap ko, sa Davao ba yan? Nasa Davao ba yung kingdom na sinasabi mo? Sabi sa Canada po ako, ha? Ang tanong ng mga Filipino, yun ba yung sa Davao yung sinasabi mo? Pag puti ang kausap ko, JW ba yung sinasabi mo? Sabi ko, hindi. Anything na nandito sa planetang mundo, bago yon, andyan na ang kingdom. Basahin natin. Then the king will say to those on his right hand, come, you blessed of my father, inherit. Palakpakan natin ang Diyos. Bago pa palalalangin itong planetang mundong ito, nandoon ang kingdom of God eh. At nung nilalang niya nga ang tao, ipinagkatiwala sa tao. Amen. Maliwanag. Kaso nga po, nawala yan dahil sa ating rebellion. Ay ibinalik uli ni Lord sa mga nais. Sa mga nais, ha? Yung ayaw, bahala kayo. Libre yan eh. Alam niyo, binigay kong example dito noong nagturo ako sa Bicol. Parang ganito. Kami ho kasi sa baryo. At nakita ko noon, mayroon kaming alagang mga manok. Yung mga native. Hindi Bisaya, ha? Native. Ano, Ilocanong manok ba yan? Hindi, native. Ito po. So sa umaga, ang nanay ko, ang kanyang ginagawa, araw-araw yon, ay nagsasabog siya ng pagkain ng manok para sa lahat. Ulitin natin, para sa lahat. Nakita po ng aking dalawang mata, yung ayaw lumapit, hindi makatikim ng sinabog ng nanay ko. Pero yung pagkain na yon,
para sa lahat. Mga kapatid, makinig kayo. Ang sakripisyong ginawa ni Lord ay para sa lahat. Walang discrimination. Pero yung hindi tatanggap noon, hindi niya mararanasan. Kaya may tungkulin kayo. Sabi natin, Lord, handa akong mangulit. Di ba sabi ni Lord, compel them? Ang ibig sabihin ng compel, pilitin mo! Eh, Romy, paano yan? Ayaw nga mapapilit eh. Ay, sino bang pinipilit? Sige nga po. Sino pang pinipilit? Ay, di pa yung ayaw. Pipilitin mo ba yung pagyaya mo sa McDonald's, sumama agad? Yung medyo ayaw-ayaw pa, pinipilit mo. Ang word ni Jesus, compel them. Amen? Sabi natin compel. Sabi natin compel. Sa Tagalog, pilitin mo sila. Nabasa niyo ba sa Bible yun? Lucas. Pilitin mo! Sino nagsabi nun? Si Jesus. Pumunta ka doon sa mga lansangan, pilitin mo silang pumasok dito para makatikim ng aking buffet, banquet. Amen po ba? Amen. Palakpakan natin si Jesus. Mga kababayan, mga kapatid, ang pinag-uusapan natin dito ay hindi anumang relihiyon, kung hindi yung kingdom of God. Sabi ni Lord, bago pa foundation of the world, or from the foundation of the world, prepared na eh. Eh, nasa sa inyo kung tanggapin nyo. Ay, tinanggap ko na ikaw, pastor. Eh, paano naman yung kapitbahay mo? Hindi pa. Kaya, ibalita mo sa kanya. I-preach mo sa kanya. Amen? Amen. Sino po ang gusto maggawa niyan? Amen. Yung iba takot. Siyempre, nakatakot talaga yan. Makinig kayo, hindi ko kayo tinatakot. Nakakatakot talaga yan. Bakit? Bakit? Ipipersecute ka. Pagtatawanan ka, i-isolate ka ng mga kaibigan mo. Pero huwag kayong matakot kasi yan ang mensahe ni Jesus nang mabuhay mula sa mga patay. Don't be afraid. Sabi ng angel of the Lord sa mga babae at maging si Jesus mismo, don't be afraid. Bakit? Kasi po, may pagsubok. Para malagpasan natin ang mga pagsubok na yan at mga problema o mga nakakatakot na pagsubok, kailangan nating baptism with the Holy Spirit. Proven ba yan, Bishop? Yes, si Pedro napakamatakotin. Pero noong mabaptize siya ng Holy Spirit, wala na pwedeng tumakot kay Pedro. Nabasa niyo ba sa Bible, sa Book of Acts? Wala na pwedeng tumakot. Dati hindi pa ako matakotin eh. Pero ngayon wala nang takot. Bakit? Sabi natin pospos. Baptize. Narinig niyo ba yung baptize? Mga kapatid, ito po yung hindi alam ng marami. Kaya ipapaalam natin. O ito na po, malapit na po ako. May 2 oras pa eh. Tingnan niyo po yung drawing na ito, ha? Ibibigay ko sa inyo to siguro. Gagawa tayong GC. Okay? Group chat, bibigay ko to. Sa picture na ito, may 2 kingdom lang. Ilan ang kingdom? Kingdom of? And kingdom of? 2 lang. Tingnan mo yung ginagawa ng mga religious people, tuwang-tuwa sila, para makabalik daw dun sa kingdom kasi bumagsak ka tayo dito, mula dito. Okay? Eh, tuwang-tuwang tawa, may religion kami. Tapos sabi, ay, good works, okay yan. Ay, may education kami, hindi ko na kailangan yan. Hindi po sapat itong araw. Kaya ang Diyos mismo, Diyos Ama, pinadala niya si Jesus sa planetang Earth. Pinako siya sa krus, pero nabuhay na magmuli. Anong purpose noon? Lahat ng iyon mahalaga, pero hindi pa rin yun ang good news na gusto ni Lord na i-preach natin. Ang i-preach natin, sabi niya, ay kingdom. Lahat ng nangyari sa cross at pagkabuhay ay means, kaparaanan para ma-fulfill yung target. Ano yung target? Mabalik sa atin yung nawala. Anong nawala sa atin? Anong nawala sa atin?
Anong nawala sa atin? Kaya kailangan niya mamatay sa cross dahil para mabayaran yung ating utang. Siya nang nagbayad. The wages of sin is death, right? At kailangan tumigis ang dugo dyan para mahugasan ang kasalanan, para makabalik sa atin ang Holy Spirit. Kaya ang Holy Spirit sa iyo, nasa iyong kingdom. Amen po. Maliwanag po ba? Maliwanag po ba? Okay. Tuloy tayo. Ilang kingdom again? O, basahin natin to. Sino po ang kausap ni Paul dito? Sino po ang kausap ni San Pablo sa verse na ito? Mga born again. Hindi po mga unbelievers. Ang kausap ni Paul dyan, mga mananampalataya. Sabi ni Paul, He, referring to the Father, ni-rescue tayo or sinave tayo mula saan? Mula saan? Mula saan? And napakaliwanag po ang Constitution of God's Kingdom, ang Bible. Napakaliwanag po na hinahango tayo ng Ama sa pamamagitan ni Jesus Christ mula sa kingdom ni Satanas tungo sa kingdom ng kanyang bugtong na anak. Kung gusto mo. Ulitin natin, kung gusto mo. Gusto nyo ba? Kaya, mula ngayon, at kapag binahagi mo yan sa iba, ano ba nangyari sa'yo? Ano ba nangyari sa'yo? Di ba may religion tayo? Ano nangyari sa'yo? And then, ang binabahagi mo ay yung good news. Sabi natin good news. Good news of the kingdom of God. Ano pa? Mayroon pa ba? Ayun. Anong mayroon sa kingdom? Ano pa? Ano pa? Ano pa? Mga kababayan at mga kapatid, maniwala kahit hindi, yan ang mangyayari sa atin kapag nasa kingdom of God ka na. So, hindi madali yan. Kaya kailangan mong i-baptize sa Holy Spirit. Sabihin natin, righteousness. Ano po ang opposite ng righteousness? Siyempre, unrighteousness. Ano po ang opposite ng justice? Siyempre, injustice or unfairness. May unfairness ba sa akap? Hindi ako politiko, pero tapos ang eleksyon ha. Kaya ang panawagan ko sa mga nanalo, serbisyo publiko na pantay-pantay. Kahit binuto ka ng kapitbahay mo, hindi, bigyan mo ng support. Kingdom of God yan eh. Kingdom principle. Ay, hindi bumuto sa akin yan eh. Ganun ang nangyayari ngayon sa ating bansa. Kaya ang ating bansa under the kingdom of Satan. Kasi sa kingdom of God, walang discrimination. Klaro? For God so loved the world that He gave His only begotten. Whosoever! Walang discrimination yun. Nasa sa iyo nga kung gusto mo eh. Kung ayaw mo, nasa bahala ka. Kahit sino, sabi ni Lord. Sino man, amen? Kay Ilocano ka, kay Bisaya ka, kay Tagalog ka, sino man. Amen po ba? Amen. Hallelujah! Ito po, yung unfailing love, divine love po yan, agape. Agape love. Hindi phileo. Phileo means friendly love. Mahal mo lang ang tao kapag binibigyan ka. Hindi po ganun ang pag-ibig ng Diyos. Walang kapalit ang pag-ibig ng Diyos, ha? How about this one? Napakahirap tumayo dito, mga kapatid. Kapag truth ang pinag-uusapan, nabanggit ko po kanina, war against fake news. Kasi, nawawala na dito. Sino magdadala ng truth sa mga tao? Siyempre, yung mga ambassador ni Jesus Christ. Yung mga taga-kingdom. Kaya tayo, kanina nabanggit ko yung pastor, pag tinanong ba kayo, anong church kayo? Pentecostal ba kayo? Alliance ba kayo? Methodist ba kayo? Hindi. Kingdom Church. Bakit Kingdom Church? Ang church tao. Tao ang church, okay? So, ang message natin, kingdom. Amen? Amen? Amen?
Ang message natin ay kingdom. Kaya ang tawag sa atin ay Kingdom Church. Pero hindi lamang sa Davao yan. All over the world yan. Nakukuha niyo po ako? Mga kapatid, sabi sa binasa natin kanina, before the foundation of the world, naka-prepared na sa inyo mula sa Ama ang kingdom. Mga kapatid, hindi lang natin ito alam dahil binulag tayo ni Satanas. Pero salamat dahil binigyan tayo ng chance ng Lord. Amen? Hallelujah. Isa pa. Okay, pala. Papaliwanag ko lang po pala ito. Ito po yung aming vision. Share ko lang sa inyo kasi magkakasama na tayo sa kingdom eh. Ito po yung restoring the kingdom of God. Pero makikita nyo bakit umiikot tayo kasi nga po sa Great Commission. Ito. Mahirap gawin itong reconciliation. Salamat ngayon humihingi ang ating Pangulo ng reconciliation. Siguro nabasa niya Bible, ano? Reconciliation eh. Ngayon, ito po yung aming mission. Sabihin natin mobilize. Mobilize every ambassador. So yung una, minumobilize namin yung kasama namin sa aming maliit na group. Bakit nandito ako? Kasi kasama kayo sa ambassadors. Amen? Kaya umiikot tayo kasi may mission na binigay si Lord na immobilize ang mga ambassador. The word mobilize means activate. Maraming deactivated ngayon na mga mananampalataya. Ako po lang sa loob ng iglesia. Kaya mula ngayon, walang isa sa atin na hindi magdadala ng kaluluwa sa kingdom of God. Bawat isa magdala. Amen? Amen. Gawin nating networking business ang kingdom of God. Ibig sabihin networking, sharean mo ito. Sharean na rin ito. So, dadami. Amen? Para kay King Jesus yan, hindi para kay pastor. Maliwanag po. Ang amin namang values na tinanggap, July 12 ko po natanggap to. June 12, 2012, itong tatlo. Yung aming core values, Jesus. Simple lang, sold out. So, hindi madali po yan. Kailangan ma-internalize natin. Okay po ba? Diretso tayo? Yan. So, pwede bang awitin natin yan? Bago ako mag-pray. Dito na tayo awit, wag na yung kanina. Pero sa Holy Spirit. May time pa naman, ano? Ayan. Alam niyo po ba itong awit na ito? Prayer. Maghari ka, Panginoong Jesus, maghari ka sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Jesus, maghari ka. Now, kapag hindi naghahari sa iyo si Lord, si Jesus, sino naghahari sa iyo? Sino po? Akala nyo, ha? Kapag hindi si Jesus ang hari sa buhay nyo, sa pamilya nyo, sino kaya ang hari? Sige nga po. Sino kaya? Dalawa lang ang hari. Dalawa lang pong gobyerno ang kumikilos sa planetang mundo. Gobyerno ng Diyos at gobyerno ni Satanas. Maliwanag po. Kaya magtulungan tayo na ibahagi ang good news of the kingdom of God sa mga tao para ma-depopulate natin ang kingdom ni Satanas at ma-populate natin ang kingdom of God. Amen. Amen. Palakpakan natin si Lord. Now, siguro talakayin ko na to. Paano ba yung bishop magsimula? Simple lang. Sabi ni Pastor kahapon, ginagamit Matthew 6:33. Okay? Maraming verses, gamitin na natin yung prayer na tinuro ni Lord. Mapasa amin ang kaharian mo. Okay? Simple lang. Kausapin mo maya yung kaibigan mo o kasambahay mo, kasama mo sa bahay. Kuya, ate, pakibanggit mo nga yung, sabi nila, Lord's Prayer, pero model's prayer yan. Okay? Di ba dinadasal natin yan? Ama namin, sumasalangit ka, sambay ng ngalan mo. Yung sumunod, hindi nila alam na verse sa Bible yan eh. Mga verses. And ngayon, yung sumunod, mapasa amin ang kaharian mo. Ang susunod mong gawin, tanungin mo siya. Bakit sinabi ni Lord na mapasa atin? Ikaw din ang sasagot kasi hindi niya alam. Ang sagot, kasi nawala sa atin yan. Saan natin makita yan? Sa Bible. Doon sa pagloko ni Satanas sa tao. Okay? So, paano mapasa atin para mabilis?
di ba ginawa na ni Lord ang lahat para mabalik sa atin yung nawala. Kailangan niya mamatay para mabayaran yung hinihingi ng batas. Kailan niya magtigis ng buhay, ng dugo, kasi sabi ng Bible, without the shedding of the blood, there is no remission of sin. So kung nabubuhay pa tayo doon sa ating original sin, hindi babalik sa atin ang Holy Spirit, hindi mapasa atin ang kingdom. Di ba? Pag tinanggap natin si Lord, mapapasa atin ang titira sa atin ang Holy Spirit. So siya ang magdadirect sa atin doon sa kaharian ng Diyos, ang Holy Spirit. So simple lang. Ngayon, ang pinakamahirap, nandito pa kaya yun? Pakita ko lang ha. Ay di, Marcos na yan, wala na yan eh. Pinagpipre namin government. Sa aming gawain po, tuwing linggo yan. Yung iba nagagalit sa akin. Bakit? Hindi naman ako politiko eh. Pinakita ko lang may vice president. And then yung sa Canada naman, pinagpipre namin yan. So, ewan ko lang kung mayroon pa dito. Ayan, balik tayo dito. Yung John 1:12, andoon pa rin. Okay? Kasi ang John 1:12, paki-recite natin, 1 to 3. John 1:12, i-recite natin, 1 to 3. But as many... Okay, mula ngayon, kabisaduhin nyo ang John 1:12. Anong sabi doon? That of what? O Tagalog man, o Bisaya man, bahala kayo kung Bisaya ang gamitin yung Bible. As many as receive Him, referring to Jesus, He gave them the power or rights to become children of God. Hallelujah. Nagtanong na ba ako kagabi? Hindi pa, no? Sister, nung tinanggap mo ang asawa mo, sino ang nagdesisyon? Yung nanay mo ba o yung nanay mo ba ang nagdesisyon? O anak, tanggap. Sino nagdesisyon? O ikaw. Ikaw, sister, nung tinanggap mo yung asawa mo, sino nag-decide? Ikaw. Kasi ang salitang receive or accept, personal decision making. Kaya kasinungalingan ng dyablo, yung nilubog ka sa tubig, tinanggap mo na si Lord. Wala ka pang alam noon. Because acceptance means personal decision making. Tama po ba? Pag tinanggap mo si Lord, hindi yung kapitbahay mo mag-decide. Ikaw ang magdi-decide. Amen po? Amen. Nang tinanggap ko si Jesus ng mga 9:30 ng gabi sa Ultra Pasig, bumaba ako doon, sa baba mula doon sa huling bleacher, ang tawag pala doon ay altar call. Habang lumalakad ako, yung galit ko sa gobyerno, aktivista ako nung araw eh. Sabi ko, ano nangyari sa buhay ko? Bakit ang gaan-gaan ko? Yun pala, inaalis na ng Panginoon yung kasalanan doon. Ibig kong sabihin, ang pagtanggap ay personal decision making. Amen po ba? Amen. Bishop, kailan ko tatanggapin si Lord? Siyempre, pagdating mo sa age of accountability, yung tama, alam mo na yung tama at mali, narinig mo ang gospel of the kingdom, o nag-open ka ngayon ng puso. Ngayon po, kung mayroon sa ating kalagitnaan na hindi pa po kung hindi pa totaling tinatanggap si Lord, ibig sabihin tinatanggap, magpapailalim ka sa gusto ng hari. Amen? Maraming tumatanggap kay Lord, sila pa rin ang hari sa buhay. Hindi po ganon. Pag tinanggap mo si Jesus as King and Lord, magpapailalim ka sa gusto niya. Kaya, kailangan mong basahin ang kanyang batas. Ano yung batas niya? Saan nakasulat? Saan nga po nakasulat ang batas ng Diyos? Bible. Kaya dapat basahin ang Bible. Amen? O gagawin na po natin to sa kakulangan ng oras, ay gagawin natin. Mayroon pa ba? Ayun, ito patunayan lang natin. Patunayan lang natin through the Word of God o sa Bible na binulag ni Satanas ang tao. Totoo ba yan, Bishop? Ay nakalagay nga eh. Basahin natin. Tingnan niyo po ha. Blinded the mind. Amen? Kaya kahit anong gawin ng isang tao kapag bulag pa siya spiritually, hindi niya ho maintindihan ang batas ng Diyos.
Kaya may tungkulin kayo at may tungkulin ako na iproklama sa kanila ang gospel of the kingdom. Pag tinanggap nila yon, hallelujah. Pag hindi, hallelujah, hallelujah pa rin kasi walang mangyayari. Walang, kahit hindi tanggapin ng tao, praise the Lord pa rin tayo. Amen. Hindi po ninyo tungkulin at hindi ko tungkulin para i-convict ang tao. Ang tungkulin na yan ay trabaho ng Holy Spirit. Ulitin ko kasi para hindi kayo ma-prostrate. Bishop, alam mo, 10 taon ko na sinisiran yung kapitbahay ko. Hindi pa rin talaga. Hindi mo nga tungkulin nyo mag-convict doon Tungkulin nyo ng Holy Spirit. Siyempre, i-check mo yung sarili mo. Baka yung testimony mo, bad testimony ka. Hindi talaga maniwala yon. Andyan ba kayo? Andyan ba kayo, mga kabataan? Kaya, kailangan po talaga, maunawaan natin na pag tinanggap natin si Lord, magpapasakop tayo sa Kanya. At kapag nagpasakop ka sa Kanya, may pagbabago. Amen? Tingnan ko pa, baka meron pa bago mag-close. Ayun, pinatunayan ito kanina, dadalawang kingdom. Mayroon pa ba? Ayun, dito tayo magtatapos. Kasi ang ating temang pinakita sa inyo, sa amin pong tema, pero isi-share ko, ay baptism with the Holy Spirit for the expansion of God's kingdom. Basahin nga po natin yung dalawang verses na yan. 1, 2, 3. Sino po sa inyo ang willing na ngayong gabi ay ilubog kayo ni Jesus Christ sa kapangyarihan ng Holy Spirit? Kasi ang baptizer dito, si Jesus. Ang baptizer ng Holy Spirit, si Jesus Christ. Amen? Ang baptizer sa water, kami na mga pastor. Ilulubog namin kayo sa tubig. Pero yung maglulubog sa Holy Spirit, si Jesus. Ang tanong, willing po ba kayo? Amen. Hallelujah. May awit kami kaninang kini-keyboard ni brother. Pour out your spirit. Pour out your spirit. Dito po, para maunawaan natin, ang kausap ni Lord dito, mga disciple. Sabi ni Lord, huwag muna kayong magsimula ng Great Commission. Hintayin nyo muna yung pinangako ng Father. Dahil mula ngayon, few days from now, ilulubog ko kayo sa Holy Spirit para pag-cast out ninyo ng mga demonyo, pag-pray nyo sa mga may sakit, gagaling. Hindi tayo nagpapagaling, yung kapangyarihan ng Diyos. Amen? Willing po ba kayong magamit ni Lord? Amen. Walang exempted ha. Lahat tayo pwedeng gamitin ni Lord at kailangan gamitin ni Lord. Amen. Tayong lahat ay tumayo. Dito na po tayo magtatapos. At aawit lang tayo. Hallelujah. Praise God. Oh, hallelujah. I-dictate ko po kasi walang lyrics yan. Didictate ko po ang awit. Napakasimple. Pour out your spirit. Pour out your spirit. Pour out your spirit on me. Taas nyo ang inyong kamay sa Lord. Pour out your spirit. Pour out your spirit. Pour out your spirit on me. Spirit move. Spirit move in this temple. Spirit move in my life. Spirit move. I am calling. I am calling. Spirit move. I am here. Pwede po bang lahat na mata ay pumikit lang po? Habang nagpi-play ang keyboard ng dahan-dahan, lahat po ay nakayuko at nakapikit. Makinig po kayo kay maiki sa aking instruction. Bago nyo po tanggapin ang baptism with the Holy Spirit, una, dapat
si Jesus Christ ay 100%, hindi lamang 99, 100% ay hari ninyo at Panginoon. At bago mangyari yan, dapat pinapapasok natin siya sa ating buhay. Sa mga bago, maging sa mga nanonood sa video ito, pwede po ninyong maranasan ang restoration of God's kingdom in your life kapag tinanggap nyo po ang hari. Pag tinanggap nyo po ang hari, papasok sa inyong katawan ang Holy Spirit. At pagkatapos noon, ilulubog pa kayo ni Jesus Christ sa kapangyarihan ng Holy Spirit. Kaya sabay-sabay nating banggitin ito sa mga tumanggap na po rededication ng buhay sa Panginoon. Sa mga hindi pa po, this is the moment to dedicate your life to Jesus. Banggitin niyo po ang ganitong prayer. Panginoong Jesus, ako po'y nagkasala laban sa iyo at hindi ko pinapansin ang iyong mga salita na nakasulat sa Biblia. Patawarin mo po ako. Linisin ng banal mong dugo. At sa oras na ito, binubuksan ko po ang aking buhay. Welcome, Panginoong Yesus. Tinatanggap kitang tunay bilang aking hari, bilang aking Panginoon, tagapagligtas ng aking buhay. Pagharian mo po ako. Mula ngayon, ikaw na po ang aking hari. Ikaw na po ang may-ari ng aking buhay at susunod ako sa iyo. Panginoong Jesus, bautismuhan mo po ako. Ilubog mo po ako sa kapangyarihan ng banal na Espiritu upang magawa ko ang Great Commission na sinasabi mo sa aking buhay. Marami pong salamat sa pangalan mo, Panginoon Jesus. Amen. Aawit tayo muling ngayon, tapos i-open natin ang ating labi. Hallelujah, hallelujah. Parang ganun lang po. Sa mga hindi pa po nakaranas, iikot po ang inyong pastor. Ililihans po ang kanyang kamay sa inyo. Simple lang pang lihans. Oh, at mararanasan nyo po ang bautismo sa Espiritu. Kabihin natin, pour out your Spirit. Pour out your Spirit. Pour out. Pour out your Spirit on me. Pour out your Spirit. Pour out your Spirit. Pour out your Spirit. Pour out your Spirit on me. Spirit move. Spirit move in this temple. Spirit move. Spirit move in my life. Spirit move. I am calling. Just close your eyes and sing the song. Spirit move. I am here. Spirit move. Spirit move in this temple. In this temple. Spirit move. Spirit move in my life. Spirit move. Spirit move. I am calling. Just close your eyes. Lift up your hands to the Lord. Hallelujah. Spirit move. I am here. Once again, Spirit move. Spirit move in my life. In my life. Spirit move in my body. In my body. Spirit move. I am calling. I am calling. Spirit move. I am here. Now this time, open your mouth. Hallelujah. Hallelujah. Come on. Hallelujah. Sing the song. Hallelujah. 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 Open your mouth. Sing hallelujah. 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 Yes.
Hallelujah. 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 Receive. Hallelujah. Receive. Receive. Hallelujah. Receive the baptism in the Holy Spirit. Hallelujah. 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 Lakasan natin. Hallelujah. Hallelujah. Taas natin ating kamay sa Lord. Itaas natin ang ating kamay. Simbolo na sinusuko natin ang ating buhay. Hallelujah. Come on. Hallelujah. 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 Come on. Hallelujah. Hallelujah. Yes. Hallelujah. Hallelujah. La 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 bara shia la bara. Hallelujah. 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 If that's mo, magsalita na po kayo. Hallelujah. 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 Kura bara shikara raya kande. La bara shia la bara hai. Ye la bara shikara la kande. Ye hakara bara sondo. Yes. Hallelujah. Now this time, pwede pa bang keyboard lang? Patuloy natin, iham lang natin ang song, iham lang natin habang ang keyboard ay nagpi-play. Magpipray po ako ng pastoral prayer. Father God, in the name of Jesus, and through the power of the Holy Spirit, I pray, Lord, this congregation mula sa buhay ni Ambassador Jason, Lord, at sa kanyang asawa at mga anak, sa pangalan ni Jesus, gamitin mo sila mightily, Lord, to spread out the good news of the kingdom of God right here in Davao, and not only in Davao, maging sa ibang lugar. I decree and declare right now, lahat ng opposition spirit ay hindi magtatagumpay. Right now, Lord, sino man ang may sakit physically, I pray for healing. Yes, kung mayroon kayong sakit right now, utusan ninyo ang sakit na yan mula sa inyong katawan, umalis. Dahil ang inyong katawan ngayon ay templo ng banal na espiritu. Walang kapangyarihan ng sakit na yan sa inyong katawan. Yan ay squatter. Yes, in Jesus' name, receive your healing. Any sickness and disease, I command you to come out from that body, because that body belongs to Jesus. That body is the body of Jesus Christ, at wala kayong karapatan na manatili sa katawang iyan. Sa pangalan ni Jesus, I decree and declare that the kingdom of God will flow and manifest every day sa buhay ng mga tao mo, O Diyos. Ang katarungan, ang katwiran, ang katotohanan at pagmamahal na galing sa Diyos ay dadaloy sa inyo para sa ibang tao. Lord, continue to bless this congregation more than ever before. I-bless mo ang kanilang mga businesses, i-bless mo ang kanilang mga trabaho, ang kanilang mga anak, i-bless mo, Panginoon. Oh Lord, there will be, beginning tonight, there is a great revival over this congregation. Hallelujah! Lord, we thank you so much. And Lord, salamat, bigyan mo rin po sila ng maayos na lugar, malaking lugar, na kasya po ang mga taong i-invite nila in Jesus' name for the training, Lord. In the name of Jesus. Panginoon, sa oras na ito, Ama, anuman po ang mga secret petition ng bawat isa na hindi ko nabanggit, ipagkaloob mo, Diyos. Yes, Lord, pagkaloob mo, Diyos. Kung mayroong mga relationships between your children here at sa kanilang pamilya, I pray for reconciliation in the name of Jesus. Father God, pagpalain mo rin ang establishment na ito, itong McDonald's na ito, Lord, na tinanggap kami rito ngayong gabi. Pagpalain mo po ang business nila. Lahat naman nag-serve sa amin, lahat na nagtrabaho, pagpalain mo po. Lord, I decree and declare, not only this congregation, let your kingdom come over Davao City. Not only in this congregation, kundi maging sa iba't ibang congregation. Oh, hallelujah. Taas natin ating kamay towards churches in Davao. Lord God, right now, we pronounce and we decree, let there be a revival of your kingdom sa mga
churches all over Davao. Anumang congregation, Panginoon, i-revive mo. Kung mayroong mga maling katuruan, iayos mo, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, Holy Spirit, convict everyone. Kung mayroong mga taliwas na katuruan, sa iyong katuruan, Panginoon, ay magkakaroon ng revival. Lord, thank you so much. Thank you so much, Lord, for the privilege na maibahagi namin ang inyo pong mensahe sa aming mga kapatiran dito ngayong gabi. To you all the glory, to you all the praises and thanksgiving, O God. In the name of our King and Lord Jesus Christ, ang lahat ho ay magsabi ng Amen. And pinakamalakas pong palakpak sa ating hari. Woo! Hallelujah, Lord. Say kingdom first. Kingdom first. Hallelujah. Father, we just like to thank you, Lord. Of course, tonight, this will not end. Amen. Sabi nga dito, we need to preach the good news. And that good news is the kingdom of God. Hallelujah. Palakpakan na to ang Ginoo. Of course, tonight, we will not just be... would like to thank very much of our appreciate this tonight about our bishop who is really who just came here from Canada, oh Lord, and roaming around the Philippines, oh God. I just want to, I think all the congregation right here, just raise your right hand, and dili na to palampason ang gabi na dili na to ma-bless si Bishop Romy for thanking him. Salamat may Ginoo that he is here, oh Lord, confirming, oh Lord, our motto in our church, oh God, that it is always the kingdom. Amen. It is always the kingdom. It is always the kingdom. Lord, reach up your right hand and say a prayer. And Lord, we would like to thank you, Father. Hallelujah. Hallelujah, oh Lord. Lord of Lords, the King of Kings. You are our King, oh God. And tonight, Father, thank you, oh Lord. Thank you for this opportunity, Father, that we are here. Thank you, for Lord, for the opportunity that Pastor Romy, Bishop Romy, give us the good news. And that good news, Father, is the gospel of the kingdom. Hallelujah, oh Lord. This is a confirmation for us, Father, that we are not alone. As we are here, Father, to preach what is needed to be preached, Father, and that is the kingdom of God. That is your kingdom, your government, oh Lord, may reign in us. Oh Lord, let your kingdom come. Let your will be done. Father, thank you so much for the life of Pastor Romy. And as Father, as he roams around, not just here in the Philippines, oh Lord, but all over the corner of the world, preaching the good news. Father, thank you, oh Lord, for the spirit that you have given him, for the strength that you have given him, for the vision, oh Lord, that you have given him, for the love of you, Father, for the kingship in his life, oh Lord, and into his family, oh Lord, way back in Canada, Father, ang iyahang asawa, o iyang anak, o ang iyang tibuok simbahan, Ginoo. We would like to thank you, Father, and pray for them, for everything, oh Lord. Thank you so much for bringing Bishop Romy here in Davao and blessing us tonight. And we know, Father, that this is not just a beginning of preaching up the gospel, and that is the kingdom. This is just the start, oh Lord. This is just a start. This is just the beginning of preaching up what is your love can do with us into our life. Thank you, Father, in Jesus Christ's name. Amen. Palakpakan na tong Ginoo. Hallelujah. Maayong gabi sa tanan. Amen. Okay, malingkod ta. Praise the Lord. Hallelujah. Okay, salamat kayo. Actually, murag, ulan pa ba sa gawas? Ulan pa ba sa gawas? Ha? Wala na? Okay, so, thank you kaayo sa pagsuroy. Nakaabot na dire, amen? Katong mga gi-invite. Praise the Lord na grabe yun ang traffic kanina, but of course, kabalog yun na ang Ginoo maumanggoy magdala dire sa tuwa. Amen? Ano, bisan og mi ulan, and we are here, we are safe. So, at least karon pag uli na to, taligsik na lang siguro. Amen. Amen. Oo. Diba? Taligsik na lang. So, praise the Lord. Palakpakan na to ang Ginoo. Amen.